Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ating pag-aaralan sa Aralin 5 ang pangangatwiran at argumentative. Ako si John Marchi Satomba kasama ang aking mga kagrupo, Joyce Sucaldito, Mary May Tijero, Melvin Tuazon at Bailey ng Talambungan. At ngayon, simulan na natin ang ating aralin. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, narito ang ating mga layunin sa araling ito. Una, nabibigyang kahulugan ang diskursong argumentative. Pangalawa, natutukoy ang mga katangian ng epektibong argumentasyon. Pangatlo at panghuli, na ipapaliwanag ang kaibahan ng dalawang uri ng argumentasyon. At ngayon, dadako na tayo sa ating leksyon. Argumentative. Ang argumentative ay isang anyo ng diskurso na nakatuon sa pagbibigay ng isang sapat at matibay na pagpapaliwanag ng isang issue o panig upang makahikayat o makaengganyo ng mambabasa o tagapakinig. Ang argumentative ay nanlalayong makahikayat ng tao sa isang issue o panig. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi natin na ang pag-iisip ng ating kapwa ay tulad ng ating naiisip, kung kaya't hindi maiiwasan tayo ay naglalagay sa mga pagkakataong kailangang manindigan at ipaglaban ang ating paniniwala. So, sa madaling salita, ang argumentative ay isang uri ng pagsulat o pagsasalita na naglalayong kumbinsihin ang mambabasa o tagapakinig sa pamamagitan ng lohikal na paglalahad ng mga argumento at ebidensya. So, ang layunin nito ay hindi lamang magbigay ng impormasyon kundi pati na rin mag-udyok ng pag-isip at pagkilos. So, sa pamamagitan ng paggamit ng mga matibay na argumento, ebidensya at lohika, ang argumentative ay naglalayong magkaroon ng epekto sa pananaw at pag-uugali ng mga taong nakikinig o nagbabasa. So, ang argumentatibo ay isa ring mahalagang kasanayan sa pagpapahayag ng ating mga pananaw at paniniwala, lalo na sa mga pagkakataong hindi tayo magkakasundo sa iba. Sa pamamagitan ng paggamit ng lohika at ebidensya, maaari nating maipaliwanag ang ating panig at hikayatin ang iba na tanggapin ang ating pananaw. Katangian ng epektibong argumentasyon. Nabanggit sa Bernales et al. 2009 ang ilan sa mga bagay na dapat isaalang-alang upang makalikha ng isang mabisang argumentasyon. Ang unang katangian ng epektibong argumentasyon ay ang pagkilala ng paksa at pagsasagawa ng maayos na pangangalap ng datos ukol dito. So dito, ang pagkilala ng paksa ay ang unang hakbang sa anumang pananaliksik o pagsusulat. So, mahalagang matukoy ang eksaktong paksa upang magkaroon ng direksyon ang inyong pananaliksik at makaipon ng mga kaugnayan na impormasyon. Halimbawa dito ay kung ang inyong paksa ay ang epekto ng social media sa kabataan, kailangan nating magsagawa ng maayos na pangangalap ng datos upang matiyak na ang impormasyon ay tumpak at napapanahon at may kaugnayan sa paksa. Ang sunod ay ang pagkilala sa mga proposisyon ukol sa paksa upang matiyak ang angkop na argumentong gagamitin. So dito, ang pagkilala sa mga proposisyon ay mahalaga sa pagbuo ng matibay na argumento. Ang mga proposisyon ay ang mga pangunahing idea o paninindigan na sumusuporta o tinututulan ang isang paksa. So, halimbawa, kung ang paksa ay dapat bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas? So, ang mga proposisyon ay maaaring oo, dapat ibalik ang death penalty upang mabawasan ang krimen at
hindi, hindi dapat ibalik ang death penalty dahil ito ay isang malupit at hindi makataong parusa. So, sa pamamagitan ng pagkilala sa mga proposisyon, mas madaling matukoy ang angkop na argumento na gagamitin upang suportahan ang inyong pananaw. Ang susunod ay ang pagtukoy sa angkop na pamamaraan ng argumentasyon kaugnay ng napiling proposisyon. So dito, ang pagpili ng tamang pamamaraan ng argumentasyon ay mahalaga upang maepektibo or mas epektibong maiparating ang inyong pananaw. Kailangan mong isaalang-alang ang uri ng proposisyon at ang layunin ng inyong argumento. So halimbawa, kung ang inyong proposisyon ay ang pagbabawal na sa paggamit ng plastic bag ay makatutulong sa kapaligiran. Maari tayong gumamit ng inductive reasoning or kung saan nagsisimula tayo sa mga partikular na obserbasyon tulad ng mga epekto ng plastic bag sa kapaligiran upang makarating sa isang pangkalahatang konklusyon na ang pagbabawal sa paggamit ng plastic bags ay nakatutulong sa kapaligiran. Ang susunod naman ay ang pagkalap ng impormasyon upang mapatibay ang argument. So dito, ang pagkalap ng impormasyon ay mahalaga sa pagbuo ng matibay na argumento. Kailangan nating maghanap ng mga ebidensya, estadistika o mga halimbawa na sumusuporta sa ating pananaw. So halimbawa, kung ang ating argumento ay ang pagbabawal sa paggamit ng plastic bags ay makatutulong sa kapaligiran, maaari nating maghanap ng mga artikulo, pag-aaral o mga ulat na nagpapakita ng mga epekto ng plastic bags sa kapaligiran. So tulad ng polusyon sa dagat o pagkasira ng mga ecosystem. Ang panghuling katangian ng epektibong argumentasyon ay ang pag-iwas sa maling pangangatwiran. So dito, ang pag-iwas sa maling pangangatwiran ay mahalaga upang matiyak na ang ating argumento ay lohikal at matibay. So kailangan nating maging maingat sa mga pangangatwiran na hindi sumusuporta sa ating pananaw o naglalaman ng mga kamalian sa lohika. So halimbawa, ang paggamit ng ad hominem or argumento laban sa tao na argumento kung saan inaatake natin ang personalidad ng kalaban sa halip na ang kanyang argumento ay isang maling pangangatwiran dahil hindi ito nakatuon sa paksa. Hanggang dito na lamang ang aking iuulat. Ang susunod na tagapag-ulat ay si Binibining Joyce Sukaldito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Joyce Sukaldito, ang taga-ulat ngayong umaga. Makinig at unawain ang aking pagpapaliwanag. Handa na bang makinig ang lahat? Ang paksang tatalakayin ko ngayong araw ay ang dalawang bagay na dapat isaalang-alang para maging matagumpay ang argumentasyon. Meron itong dalawang halimbawa. Ito ay ang matibay na paniniwala at ang pangalawa ay mahatak na panghihikayat. Ang dalawang sangkap na binanggit ni Tumangan et al. 1997 para sa isang matagumpay na argumentasyon ay ang matibay na paniniwala at ang mahatak na panghihikayat. Pareho itong mahalaga para maimpluwensyahan ang mamabasa o tagapakinig. Tingnan natin ang bawat isa ng mas detalyado. Ang unang bagay na dapat isaalang-alang na babanggitin ko ay ang matibay na paniniwala. Ang matibay na paniniwala, ito ay tumutukoy sa malinaw at maayos na pag-iisip ng isang tao hingil sa kanyang argumento. Kailangan mayroong solidong basihan ang kanyang paninindigan na sinusuportahan ng mga ebidensya, lohika at katotohanan. Ang matibay na paniniwala ay nagbibigay ng kredibilidad sa manunulat at nagpapakita ng kanyang pagkaunawa sa paksa.
Hindi ito basta-basta opinyon lamang, kundi isang paninindigan na may matibay na pundasyon. Halimbawa ng matibay na paniniwala. Kung ang argumento ay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon, ang matibay na paniniwala ay maipapakita sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga estadistikal tungkol sa koneksyon ng edukasyon sa kita, oportunidad sa trabaho at pag-unlad ng bansa. Maaari ring gamitin ang mga pag-aaral at pananaliksik upang suportahan ang argumento. Para magkaroon ng matibay na paniniwala, magsaliksik ng mabuti, pag-aralan ng iba't ibang pananaw at tiyakin na ang iyong mga ebidensya ay mapagkakatiwalaan. At ang pangalawang bagay na dapat isaalang-alang para maging matagumpay ang argumentasyon ay ang mahatak na panghihikayat. So ano nga ba ang mahatak na panghihikayat? Ito naman ay tumutukoy sa kakayahan ng manunulat na mapukaw ang damdamin ng mambabasa o tagapakinig. Hindi lamang lohika ang dapat gamitin, kundi pati na rin ang emosyon upang makuha ang kanilang atensyon at maimpluwensyahan ang kanilang paniniwala. Ang mahatak na panghihikayat ay nagdaragdag ng lakas sa argumento at ginagawang mas nakakaengganyo ito. Halimbawa, sa parehong argumento tungkol sa edukasyon, ang mahatak na panghihikayat ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento ng mga taong nagtagumpay dahil sa edukasyon o ng mga taong nahihirapan dahil sa kawalan nito. Maaari ring gamitin ang mga imahe, metapora at iba pang pampanitikang elemento upang mapukaw ang damdamin. So, para magkaroon ng mahatak na panghihikayat, gamitin ang iyong kakayahang magkwento, magbigay ng mga halimbawa na may kaugnayan sa karanasan ng mambabasa at pumili ng mga salitang may malakas na dating. Sa madaling salita, ang matibay na paniniwala ay ang bakanting lupa ng iyong argumento. Samantalang ang mahatak na panghihikayat ay ang magandang bahay na itatayo mo rito. Ang pareho ay kailangan para magkaroon ng isang matibay at epektibong argumento. Naway na unawaan ninyo ang aking pagpapaliwanag. Salamat sa pagkikinig. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Baydi ng Gita Lambungan. Ang sunod na mag-uulat. Mga uri ng maling pangangatwiran. Ayon kay Bernales et al. 2006, mayroong iba't ibang uri ng maling pangangatwiran. So mahalagang matukoy ang mga ito upang maiwasan ang paggamit ng mga ito sa ating mga argumento. So narito ang ilang mga halimbawa na dapat nating alam. Argumentum ad hominem. Isang nakahiyang pag-atake sa personal na katangian, katayuan ng katalo at hindi sa isyong tinatalakay o pinagtatalunan. Sa halip, ito ay naglalayong magdulot ng emosyonal na reaksyon mula sa tagapakinig na nagpapahiwatig na ang tao ay hindi karapat-dapat na maniwalaan dahil sa kanyang mga personal na katangian. So halimbawa, bakit mo pa ba pinakinggan ang sinabi niya? Kilala mo naman na siya ay palaging nagsisinungaling. So ang halimbawang ito ay nag-atake sa karakter ng tao na nagpapahiwatig na hindi siya dapat paniwalaan dahil sa kanyang kasaysayan ng pagsisinungaling. Argumentum ad baculum. Pwersa o otoridad ang gamit upang maiwasang ang isyu at tuloy maiplano ang argument. So sa madaling salita, ito ay isang pagbabanta na naglalayong takutin ng isang tao upang mapawalang bisa ang kanyang mga argumento o upang mapilit siyang sumang-ayon sa isang bagay na hindi niya gusto. So halimbawa, kung hindi mo susuportahan ang aking panukala, mawawalan ka ng trabaho. So ang halimbawang ito ay nagbabanta sa tao ng pagkawala ng trabaho kung hindi siya sasang-ayon sa panukala. Argumentum ad misericordiam. Upang makamit ang awa at pagkampi ng mga nakikinig, mabasa, ginagamit ito sa paraang pumipili ng mga salitang umaatake sa damdamin at hindi sa kaisipan. So sa madaling salita, ito ay isang pag-atake sa damdamin na naglalayong magdulot ng pagkikiramay at pagkaawa upang makuha ang pagsang-ayon ng isang tao. So halimbawa, pakiusap, huwag mo akong tanggalin sa trabaho. Mayroon akong pamilya na kailangang pakainin at wala na akong ibang mapapasukan.
So sa halimbawang ito ay naglalayong magdulot ng pakikiramay sa pamamagitan ng pagbanggit ng pamilya at kahirapan ng tao. Non-sequitur. Sa Ingles, ang ibig sabihin nito ay it does not follow. So pagbibigay ito ng konklusyon sa kanila ng walang kaugnayang batayan. So madaling salita, ang konklusyon ay parang biglang sumulpot mula sa wala at hindi nakabatay sa lohika o mga katotohanan. So halimbawa, ang langit ay asul, kaya't ang lupa ay bilog. Walang kaugnay ang kulay ng langit sa hugis ng lupa. Ignoratio elenche. Ginagamit ito ng mga Pilipino lalo na sa usapang barkeya. Wika nga, ito ay kilala sa English na circular reasoning o paligoy-ligoy. So sa madaling salita, ang ignoratio elenchi ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagbibigay ng isang konklusyon na hindi direktang naiugnay sa mga argumento o ebidensyang ipinakita. So halimbawa, si Juan na isang masamang tao dahil hindi siya matapat. Alam kong hindi siya matapat dahil masama siyang tao. So ang argumento ay nagpapaligoy-ligoy sa paligid ng orihinal na pahayag na nagsasabing si Juan ay masamang tao dahil hindi siya matapat. Ngunit ang pagiging hindi matapat ay batay sa pagiging masama niya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong kalawang tagapag-ulat patungkol sa topikong mga uri ng maling pangangatwiran. Bago ako dumako sa aking talakayin, ano nga ba ang maling pangangatwiran? Ang maling pangangatwiran ay ang lihis na pahayag o usaping pagtatalo. Maaaring ang paggamit ng kaisipan o ideya ay pandaraya. Ito ay maninlang o manigaw at ito rin ay hindi katanggap-tanggap na hinuha. Ang pangangatwiran ay isang proseso ng pag-iisip at pagpapahayag ng mga ideya upang maipakita ang lohikal na koneksyon ng mga pahayag. Maiba't ibang uri ng pangangatwiran at ang mga ito ay ginagamit depende sa layunin at sitwasyon. Narito ang 5 uri ng pangangatwiran na aking itatalakay. Una ay ang maling paglalahat, maling paghahambing, maling saligan, maling otoridad at ang dilema. Ang una ay ang maling paglalahat. Dahil lamang sa isang item o sitwasyon, ito ay nagbibigay na agad ng isang konklusyong sumasaklaw sa pangkalahatan. Ito ay isang uri ng maling pangangatwiran na nagaganap kapag ang isang konklusyon ay nabuo batay sa hindi sapat o limitadong ebidensya. Madalas itong nangyayari kapag ang tao ay gumagamit ng maliit na bilang ng obserbasyon o karanasan upang mabuo ng malawakang pahayag na akala ay totoo para sa lahat. Halimbawa na lamang dito ay, ang buhay dito sa Maynila ay mahirap. Maraming bata at matatanda ang hindi nakakain kaya masasabi kong mahirap ang buhay dito sa Manila. Batay sa aking halimbawang ibinigay, ito ay nagbibigay ng konklusyon para sa lahat na ang buhay sa Maynila ay mahirap. Ito ay nagkakaroon ng paglalahad mula sa isang karanasan ng isang tao. Kasunod naman ay ang maling paghahambing. Karaniwan ng tinatawag na usapang lasing ang ganitong uri, pagkat mayroon ngang hambingan ngunit sumasala naman sa matinong konklusyon. Ang maling hambingan ay isang uri ng maling pangangatwiran na nangyayari kapag ang dalawang bagay na inihahambing ay may kaunting pagkakatulad o walang kaugnayan sa isa't isa. Ngunit ginagamit ng kanilang pagtutulad upang suportahan ang isang argumento. Ang halimbawa ng maling paghahambing ay, ang pag-aaral ay parang paligsahan, kaya ang hindi nagwagi ay walang halaga. Base sa halimbawa, ang pag-aaral at paligsahan ay may iba't ibang layunin, kaya ang paghahambing ay maling gamitin upang magbigay ng konklusyon. Kasunod naman na uri ng maling pangangatwiran ay ang maling saligan. Ito naman ay nagsisimula sa maling akala na siya namang naging batayan. Ipinapatukoy ang gayon hanggang magkaroon ng konklusyong na wala sa katwiran.
Ang maling saligan ay isang uri ng maling pangangatwiran na nagaganap kapag ang isang argumento ay nakabatay sa isang premise o saligan na hindi totoo, walang batayan o hindi napatunayan. Dahil ang pundasyon ng argumento ay mali, nagiging mali rin ang konklusyon kahit na lohikal ang pagkabuo nito. Isang halimbawa ng maling saligan ay ang coronavirus ay nanggaling sa China, kung gayon halos lahat ng mga incheck ay may coronavirus dahil sila ay nasa China. Ito ay nagpapakita ng maling saligan sapagkat ang saligan na hindi totoo o hindi napatunayan. Nakakaapekto ang maling saligan sa nabuong bisa ng argumento. Nagmumukhang lohikal ang argumento, ngunit mali dahil sa simula pa lamang ay may maling basehan na. Isa pang uri ng maling pangangatwiran ay ang maling otoridad. Ito naman ay naglalahad ng tao o sangguniang walang kinalaman sa isang kasangkot o paksa. Ang maling otoridad ay isang uri ng maling pangangatwiran na nangyayari kapag ginagamit ang opinyon o pahayag ng isang tao bilang ebidensya, kahit na ang taong iyon ay walang sapat na kaalaman, kredibilidad o otoridad sa paksang tinatalakay. Narito ang halimbawa ng maling otoridad. Wika ni Aquino, higit na kailangan natin ang wikang Ingles kaysa sa wikang Pilipino. Ito ay nagpapakita ng katangian ng maling otoridad sapagkat binabanggit ay walang kaugnayan sa kadalubhasaan sa paksa. Ang argumento ay umaasa sa kredibilidad ng tao sa halip na nasa lohika o ebidensya. Ginagamit ang pangalan o reputasyon ng tao upang palakasin ang argumento kahit hindi siya eksperto. Ang huling maling pangangatwiran na aking tatalakayin ay ang dilema. Ito ay naghahandog lamang ng dalawang opsyon o pagpipilian na para bang iyon lamang at wala ng iba pang alternatibo. Ang dilema ay isang uri ng maling pangangatwiran na nangyayari kapag ang isang argumento ay nagpapakita ng dalawang opsyon lamang bilang magkasalungat at tanging posibleng solusyon, kahit na maaaring may iba pang opsyon o alternatibo. Ang halimbawa ng dilema ay, alin sa dalawa ang mas hinihiling mo, magkaroon ng asawa o magkaroon ng maraming pera? Base sa halimbawa, makikita ang katangian ng dilema, sapagkat nililimitahan ang mga pagpipilian sa dalawa kahit na may iba pang solusyon. Madalas ginagawang dramatiko ang mga opsyon upang pilitin ang tagapakinig na pumili. Nilalaktawan ang komplikasyon o realidad ng sitwasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway may naunawaan kayo sa aking itinalakay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Melvin V. Tuwazon at ako ang huling tagapag-ulat sa aming pangkat. Ang aking topiko ay ang dalawang uri ng argumentasyon. Sa matagumpay na argumentasyon, mahalagang isaalang-alang ang mga kasangkapan tungo sa epektibong argumento. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa paksa upang makatiyak na sapat at tunay ang mga katibayan. Hindi dapat gawing batayan ang sariling opinyon bagkus ay ibatay sa mga eksperto o taong siyang may maalam sa paksa. At higit sa lahat, maging tiyak sa katwiran. Mahirap nang malagay sa alanganin. Ngayon, tumungo naman tayo sa dalawang uri ng argumentasyon. Sa pangkalahatan, mayroong dalawang uri ng pangangatwiran na tinutukoy ni Tumangan at iba pa noong 1997. At ang una rito ay ang pabuod na pangangatwiran. Ang pangangatwiran na ito ay nagsisimula sa isang maliit at isip-isip na halimbawa o katotohanan at magtatapos sa isang panlahat na simulain. Itinuturing na makaagham ang pamamaraang ito dahil makailang ulit na dumaraan sa iba't ibang obserbasyon at pagsusuri bago ang paglalahad. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng argumentasyon. Ito ay ang pasaklaw na pangangatwiran. Dito, ang isang masaklaw na katotohanan ay ikinakapit sa isang tiyak na pangyayari. Nagsisimula ito sa isang malaking kaisipan patungo sa paghati-hati nito sa maliit na kaisipan. Ang ganitong pangangatwiran ay bumubuo ng isang pangungunang batayan, isang pangalawang batayan, at isang konklusyon.
Isang payak na balangkas ng pangangatwiran ang silohismo. Yun lamang po ang kabuuan ng aking tupiko. Maraming salamat po sa pakikinig.